back sa ating channel na It's a Trap. So tingnan natin ngayon kung kamusta na itong mga halaman natin dito sa bagong growing area. At dito na natin lalagay siguro lahat ng nepenthes na kayang mag-tolerate ng condition dito. So ayan, okay naman sila. Punta tayo muna sa taas. May pupunta dito mga estudyante. So sila nga yung bibili ng plants para i-experiment. Gagawin daw nila, kukunin nila enzyme doon sa traps, tapos yan, pag-aaralan. Yung mga medicinal value pala yan, tulad ng ibang mga herbal natin. So pag napasok ako ngayon dito, chine-check ko kung kamusta, dahil may dumadalaw dito na kung daga o ano ma. But anyway, kahapon, kagabi, nakapag-pollinate na tayo ng flower na itong nepenthes natin. At ngayon, yan na rin natin. Ito, may bumuka na. Ayan. Kahapon, hindi po ito masyadong kita. Pero ngayon, ayan. So, pollinate na uli natin. Ako ba nilagay? Gunting kagad Ay, ito. Ito yung ginagamit ko. Siguro 3 taon na ito or mga 4 na. Tama, 4 na taon. Kasi 4 years na tayo nag-aalaga ng carnivorous plants. Matibay ito. Pang daysek yata ito galing Ayan. Pwede rin yung sa pwede rin yung sa manicure pedicure ng mga ng mga gunting. Ayan. So wala na setup ng video Diba tayo nakakabili ng Insta360. Napurnada na naman tayo. Nabudol tayo Hindi naman budol na bad way Kumbaga, joke na budol dahil nakabili tayo ng mga Bicol Karata. Tapos ngayong linggo kuha naman tayo ng mga 50 pieces na purpurea. So marami na yung meron sa inyo yan, kaya okay lang. So para to dun sa mga beginner nung wala pang Sarracenia purpurea. At yung kukunin natin, iba-ibang kulay. May pula, may maroon, tapos green, tapos yung mga binosa na itsura. Seed grown siya, kaya kahit ako excited ako kasi hindi siya yung pare-parehas. Maganda rin naman yung pare-parehas. Ako dati may mga binosa tayo dati na ang gaganda talaga. Yung galing sa Holland. Nabili natin kay Chef. So ayan, puputulin ko na. Hindi ko na masyado maipakita sa inyo kasi one hand. Ayan uwa natin. So ang gagawin nyo yan, tanggalin nyo lang yung mga parang petals sa paligid para mai-dab nyo dito sa ayan, para maidikit nyo. So wait lang ko na lang ang camera. So isang camera na lang para madali ang buhay. So ang idea lang, idikit nyo. Ayan. Huwag masyadong wagas kasi mauubos agad yung pollen nyo. Maganda pa ulit-ulit yung gawin to kahit na pollinate nyo na para sigurado kayong maging successful yung pollination nya. Ang hirap ng isang kamay nakapapwesto tayo maganda-ganda. Bakit kasi sir hindi mo nilabas yung banda? Kasi nga
naglilipat tayo at bukod doon, pag nilipat ko to at after ilang oras lang, init na naman. Kaya baliwala. Kumbaga magugulo sila. Kung maputol, diba? Laking pagsisisi pa natin. Ano ba to? Ayan. So pagka ito kaya na itong mag-pollinate yung isang ganito, kahit mga 20 or more na seed or ano, yung female flower. Basta pag ganyan-ganyan lang. Kasi minsan 'di ba limited yung ano natin, pollen. Ayan. So, okay na muna yan. Tuloy ko na lang mamaya. Hindi ko pa pahirapan sa sarili kasi marami pa namang opportunity para ma-video natin to. So ngayon marami tayong gagawin. So ang gagawin ko na lang muna, tutuloy ko itong pag-pollinate, tapos mag-aasikaso na tayo ng order. Tapos ilababa ko na itong ibang nepente sa baba. So marami mga pangyayari dito eh. Tinanong nyo. May mga ano siya, diba? May mga yan, agar. So hindi ko alam kung ano magiging outcome nito, pero tinry ko na rin, no, para malaman natin kung pwede ba siyang maging parang fertilizer, diba? Or ano bang magiging bad effects kung meron man. Pero sa nakikita ko, mukhang nagustuhan naman nila sa ngayon. Kasi yung effect niya syempre after ilang weeks pa, di ba? Pero ngayon, sa ngayon okay sila. Pero karamihan dito ireripat naman natin. May natira pa pala tayong coco peat and coco black sa baba. Sabi ni Mrs. maaring magkasya pa yon. Kasi iniisip namin na ilagay na dito sa baba eh. Buti na lang hindi pa nilalagay. So magagamit pa natin as medium. So yun lang muna siguro, no? At tingnan nyo to, yung pollen. Ayan yung pollen. Ayan napupunta na dun sa petals nyo. Pwede nyo pa rin ipang dab yan or pang idikit dun sa female flower. Mabe-benefit pa rin sila. Ini-store nga to sa sa freezer eh. Nilalagay sa vial, tapos yun, sa freezer nilalagay. So tinatanggal na siya dito sa sa plant, sa male flower, kasi yung male flower nagpupunggo siya. So mas maganda tinatanggal na. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye. Tayo na mag-focus. Ayan, pipicture sana ako. Ayan, bye bye. Yan, kung makikita nyo, ang dami ng pollen dun sa receiver na female plant. Ayan yung mga dilaw, ayan yung male pollen. Kailangan yung mailagyan dun sa, ayan, stigma ba tawag yan? Yan yung sa receiving end ng female flower. So yan, pinakita ko lang sa inyo kasi mas malinaw. Kagabi kasi nag-video ako, upload ko rin siguro yon. Hindi ko alam kung mas malinaw kasi mas maganda para makinabang lahat. So yun lang. At mag-aasikaso na tayo ng mga gagawin dito. Kina-charge namin, Dali mo, kagabi pa to, hindi pa full charge. Bago pa rin naman ang battery, pero etong charger luma na. Tingnan niya. Ayan. So mamaya na tayo magdidilig kasi wala pang dilig eh. So ito gusto ko i-share sa inyo. Ang bilis ng growth ng mga purpurea natin. Kaya naisip ko bumili ng purpurea. Kasi dati takot na takot ako dyan. Dahil sila, yung prone sila sa peste. Pero yung problema sa peste, medyo nakuha na natin kung paano. Yun nga lang, gagamit ka ng pesticides, yung systemic, para hindi lumala. Tama naman yun. Tapos
re-repat ka. So ang mabilis sila lumaki pagka medyo mataas ang humidity. Ito nga, nakapag-produce na agad ng bagong malaking tapos may papalabas ulit. Samantalang parang 1 linggo o higit pa lang ang nakakalipas. Tapos kagabi, may lamok akong napatay sa paa ko. Pinakain ko dito. Ito pala ponto, Princess of Negros. Nahuli naman niya. Kahit hindi na gumagalaw ng gusto. Tapos ito naman, ang cultivar to. Oops, hindi ko natatanggalin. Basta yan? Giant cultivar to. Seedling pa lang yan, kaya maliit pa. Pero mas lalaki pa yan. So ito naman yung white natin na Venus flytrap. So excited ako dito dahil nag-propagate ako. Hindi ko alam kung magiging yung magiging resulta. Kaya waiting pa rin tayo. Pero medyo positive tayo dyan, no? Pero yun nga, dahil first time natin mag-alaga nito, hindi natin masisigurado talaga or magpakampante tayo na talagang magiging successful. Pero sa nakikita ko naman, based sa mga dati kong propagation, okay siya. At ang maganda sa kanya, buti na lang tama yung decision ko na kunin yung pinakamaputi na Venus flytrap. Kasi napapili niya ako sa dalawa. Yung isa, mas maraming traps pero hindi ganun kaputi. Yung isa naman, ito yun, pamputi siya pero parang siya yung anak nung isa. Yung isang na natin, yung isang tinanggihan na. Pero ganun pa man, we take responsibility sa purchase natin. Kaya be happy kung ano nabili natin. Kaya yun, happy naman talaga ako. Yan, salamat dun sa nagbenta sa akin ito. Oops. Alam ko, naapakan ko yung nasa baba. Ayan, just may mga new growth. Actually, dumami nga growth niya. Ayan, meron na sa baba. Ito sa taas. So, may mga bago. Maganda sa kanya. Puti talaga. Pero susubaybayan natin kasi daw pagka ito ay acclimating pa lang, hindi pa ganun kaputi. Tapos pagka naglabas na ng puti, ayun daw, dire-diretso na. So, yun lang muna ha. Gutom na ako. So, ayun, buti na lang nagdilig rin ako kagabi. Hindi pa ganun katuyo. Pati dito sa mga X-Spider natin. Diba? Ilang buwan na itong X-Spider. Ilan pa lang yung nangingitim na traps. Bilang pa lang sa kamay. Kaya maganda rin pala. Iniisip ko nga kung kaya lang kasi ang selling natin dito, kumbaga face value ba ng mga plants natin dito. Matitibay talaga plants natin dahil ito, makikita nyo dito fully outdoor. Kaya naisip ko kung kasi maganda rin ang tubo na may ganito parang greenhouse, na mini greenhouse. Kasi nga, ayun, nape-preserve yung ganda ng Venus flytrap. Pero hindi ko naman masasabi na pangit ang outdoor kasi yung fully outdoor, direct sun. Kasi tingnan nyo naman. Diba? Maganda rin naman ito mga to. Maganda nga dito. Full of challenges yung mga friends natin. So kaya pag dumating sa inyo, kumbaga kampante kayo na madaling alagaan. So, sa tingin ko, hindi ko na talaga i-cover to. Ito na lang. Baba lang talaga. So tingnan nyo to. Ilang buwan na rin naman to dito. Ilan lang rin yung nangitim sa kanya. Ito diba, mabenta to ngayong araw na to. Pero ang sinasuggest ko sa kanila na bilhin na ito. Itong trebs kasi maraming trebs na medyo good size. Actually, kukunti na pala kasi nabenta na yung iba. Pero marami pa rin. Ang gusto naman, napaalis na ako na. Mga magagandang, puro mga dentit na nagagandahan. Tignan nyo itong bristle po. Diba? Ganda. Sunrise. Ito naman yung mga red cultivar natin. Ganda rin. But anyway, pahaba na naman itong video natin na to. So magbababa na ako ng plants at mag-ayos ang order. So yun lang muna. God bless and bye bye.